MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Abay, Bishop Buddy Ballesteros, abay kailan natin na Horacio Imperata. Oras ganap na alas 8:07. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ooh, you're a holiday, such a holiday. Ooh, you're a holiday, such a holiday. It's something I think's worthwhile if the puppet makes you smile. If not, then you're throwing stones, throwing stones, throwing stones. Ayan mga kuyang mga ateng, chill-chill lang po tayo ha. It's a holiday. Good morning Mr. President. Naimbag nga bigat mo Apo Presidente Bonget. Ay Apo, awan iti wage increase ang mga manggagawa ngayong Labor Day. Nga po ang mga manggagawa ngayong Labor Day, Mr. President. Abay, pwede ba gayahin mo ang tatay mo, Mr. President? Abay, alam po niyo mahabigan ni noong panahon ng dating Pangulong Ferdinand Edralina Marcos Sr. Abay, nakasanayan na po yan mahabigan na tuwing Labor Day, May 1. Abay, kahit na tinutol dahil kakapiranggot daw, maliit. At least meron tayong wage increase. Ayan. Abay, pwede ba Mr. President, gayahin mo tatay mo, ha? Ayan. Abay, dapat yan lang ang kaligayahan na ating mga manggagawa, ha? Kaya ngayon po mahabigan ayan, nagrarally naman ating mga manggagawa, ha? At sila ay humihiling ng wage increase. Dahil sa inflation po mahabigan ayan, andyan na ba sila sa may Espanya? Ayan, eto na, nagmamarcha na, ha? Diyos ko, alas 8 pa lamang nagpapaypay na sila, mainit ang panahon. Anyway, so yan po mahabigan ng malungkot. Abay, wala na yung tradisyon na every Labor Day ay merong ina-announce ang gobyerno na wage increase. Anyway, ingat-ingat mga kuyang mga ating. Naku, dami pong nahihit stroke. Abay, ilang 34 na probinsya ba ito? Ha, Malu? Ang sabi po ng Pag-asa ay nasa dangerous heat index. Ayan. Abay, mabuti pa ang Davao City kahapon. Ay naimbag nga bigat. Ay, Mr. President Dong. Ayan, Mr. President Digong, good morning. Maayong buntag, Dong. Aba, lakas na ulan dyan sa Davao kahapon, ha? Alas 5:30 hanggang alas 7, ha? Abay, nasundan pa ng bandang alas 2. Kaya lang, ang lungkot naman. Abay, kumidlat mahabigan naman isang reception event, ha? Wedding reception. Diyos ko po mahabagin, Lord, ano, ha? Abay, ilan yung tinamaan ng kidlat doon? Diyos ko po, ha? Abay, may kasamang bata, ha? Ayan, 7 ang sugatan sa reception ng kasal sa Davao City, ha? Abay, Rona, ayan, Babet Naidas, Madam Abi Bacho, manang Teacher Bing Adalin,
Agtudo manang dita kwa, dita Davao City ngayong umaga, ha? Ayan, marami tayong issue ngayon mga kaibigan. Pero chill-chill lang tayo, ha? Ayan, kahit na binobomba tayo na naman ng Chinese Coast Guard. Grabe, ano, ha? Nawawa naman yung barko natin, ha? Ayan, ano pa mainit na issue ngayon, ha? Kahit alam mahilig sa basketball, wala na, ulat na paring Vic, ha? Ang Los Angeles Lakers mo, ayan, talo naman si LeBron James. Mukhang lilipat na ito ng ibang team. At speaking of rally, hawag muna kayong pupunta ng New York, ha? Abay, naalala ko tuloy yung UP Diliman na commune. Abay, sinako po na mga estudyante ng Columbia University, mahabigan ang nasabing eskwelahan sa New York. Kaya ngayon po umaga, mahabigan, hapon na yata doon, gabi. Alas 8 ng gabi sa New York ngayon, ha? Abay, naka-ready na ang mga NYPD, ha? New York Police District para lusubin, ha? Yung tinake over, ayan, na mga estudyante yung kanilang eskwelahan, Columbia University. At may issue rito pa rin ang Palestine, ha? Sa mga karato na, Free Palestine. Ako, eto nga pala mga misis, ha? Ayan. Abay, sana matuloy ito speaker, ha? House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Mas murang bigas daw po mahabigan ng NFA, ha? Ayan, gawing 30 pesos kada kilo. Hindi na kaya apo presidente de Yekwa, 20 pesos nga bagas. Ay, apa awana. Anya pa iti damag nga ngayong Labor Day, May 1. Ay nako mga kuya, mga misis, ha? Ayan, abay, o nga pala Mr. Speaker, ayan, Secretary Pascual ng DTI at Agriculture Secretary Laurel. Abay, matindi yung sinasabi ni Speaker Romualdez, mahabigan. Abay, nasaan na nga ba yung text sa akin? Sino nga ba yung kuyang natin nag-text kahapon, ha? Abay, yung presyo ng mga gulay, mahabigan, halos kalahati pagdating sa merkado pagka binibili sa mga farmers. Ay, nako talaga, ha? Ayan. Ay, good morning, Rona. Maayong buntag, Day, ha? Diyan sa Davao City, ang sabi kung kahapon, sobrang lakas na ulan diyan sa Davao City, Mr. President Dong. Abay, ngayong umaga daw, galit na naman ang haring araw. Matindi ang init, ha? Abay, wala bang nahiti stroke na bangos diyan sa Dagupan City, Mayor Belen Fernandez. Oy, eto nga pala, mamaya mga kausap tayong taga-Globe, mga misis, ha? Oy, mga ating, makinig po kayo, mga kuya, ha? Abay, meron palang ano ngayon, grabe ang child pornography ngayon. Alang ano, ha? Kaya mamaya po mga misis, ayan, baka mamaya di natin napapansin yung mga anak natin, yung mga chikiting natin. Abay, akala natin computer games lang yung ginagawa dun sa kanilang mga computer, ha? Abay, cellphone, ha? Abay, yung pala ay pornography na, child porn na ang kanilang pinapanood. Diyos ko po, ha? Ay, nako, naimbag nga bigat. Good morning, Mayor June Inares. Konsehal Mara Bacani ng Antipolo, ha? Mamaya nga makausap nga natin malo si Mayor June Inares o kaya si Konsehal Mar Bacani. Alam ko matagal ng project ni Konsehal Mar Bacani, ha? Na maibalik yung ganda ng hinulugang taktak. Ayan. Dahil di pa naman tayo pwede maligo dyan sa Dolomite Beach, ha? Nawala na yung mga pangakong pagagandahin na Yusek Benny Antiporda, ha? Yung Dolomite Beach na paliguan ng bayan, ala pa rin, ha? Kaya doon na lang tayo sa Antipolo, baka pwede na maligo doon sa muli, ha? Doon sa hinulugang taktak. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning sa lahat nating mga manggagawa. Ay, good morning Labor Secretary Benny Laguesma, sir, ha? Ayan, pwede ang pag-usapan nyo ni President Bonget, ha? Abay, ibalik yung yung panong Apo Perdi Edrin Marcos Sr. Yung bang yung every Labor Day ay may ina-announce na
na wage increase, ha? Huwag na natin yung asahan yung mga wage board. Ay, nako talaga. Maganda umaga ko po si Deo Makalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Alamin natin mamaya ang damdamin ng bayan, ha? Ngayong walang wage increase ang ating mga mister, mga misis. Pero eto na, ha? Ayan, yung mga nagagalit na mga manggagawa nagrarally ngayon dyan sa may kahabaan ng Espanya, ha? Saan ba sila pupunta? Sa may Loton, sa Menjola, o Plaza Miranda, ha? Saan ba nila ipaparating yung kanilang hinaing, ha? O dyan sa US Embassy? Ba't kayo sa US Embassy pupunta? Dapat doon sa Chinese Embassy, ha? Doon kayo mag-rally, huwag sa US Embassy, ha? Ayan. Anyway, alamin natin report mula kay Aris number 29, Boy Gonzales. Kumusta na ang mga militanteng manggagawa sa pauna ng kilusang Mayo 1, ha? Pero parang kokonti sila dyan sa Espanya, Boy, ha? Kumpara ng mga nakalipas na mga Labor Day rally. Aris number 29, Boy G, please come in, Boy. Lakay, pero marami na ngayon, Lakay. Marami na? Sa area ng Espanya, tapat ng USD. Yung grupo nila Cabo-Lago, kaya nakalusot na rin. Nakapasok na ng Espanya kanina. At bukod pa sa grupo ng mga iba't ibang magagawa, kaya Kilusang Mayuno, Gabriela, yung mga miyembro ng PISTO na nandiyan sa Espanya, ay meron pang ibang grupo, Lakay, na nandito na sa Moraita, sa tapat ng Far Eastern University. Ilang sandali lamang, biglang may bagong lumusot na grupo, Lakay, yung grupo ng Aglo, galing naman ng Recto. Kaya pagdating sa may Recto, corner Moraita, ay pinigilan na sila ng pulis dahil sa kahit anong pakiusap ng mga leader ng mga manggagawa ay hindi sila makakalusot para makapagsagawa ng kanilang rally sa mismong Menjola. Kaya ngayon, iba, na lumusot, may bagong grupo rin lang kayo. Ha? Ilang grupo yan? Lumusot, galing nag-counterflow sila sa Recto. Panibagong grupo naman, ibig sabihin lang kayo, yung mga iba't ibang labor group, nagkanya-kanya sila lang na pagkilos na galing sa iba-ibang lugar. Pero mukhang pinagsama na yung grupo ng mga magagawa ng Moraita. Yes, Sakay. Ano-anong grupo yan ng mga manggagawa? Sabi mo kanina, KMU. Anong grupo pa yung iba? Yung labor groups na sumama dyan? Yung labor group dito, yung grupo ng Aglo, ayan. Aglo dito sa Association of Genuine Labor Union yan, okay? Oo, mga labor union. Pero pero kahit anong gawin nila, hindi sila pinayagan. May entablado sila na sasakyan na pasamantalang dito na inilagay sa kanto ng Moraita at ng Moraita at ng Recto. Kaya sila nakapeso lang, yung mga polis dito nakaharap lang. Yung Colonel Romeo Estadillo ang nagsasaayos para maging maayos sa mga pagkilo. Programa, pwedeng isang sakyan ang dumaan iniaral na rito sa mismong kahaba na Recto. Colonel Estadillo, Colonel, may kinausap siyang mga labor leader kahit ay usap nila ay hindi makapasok. Ayan. Passing po. Okay. Colonel, sabi nyo, kahit anong gawin ng mga leader, mga grupo na magagawa, hindi sila makakapag-rally sa Menjola. Kaya tulad po ng Menjola ay no rally zone. So, ayun po lagi natin sinasabi. Dapat po yung mga ating mga kaibigan sa kabilang sektor ay makikita lamang sa freedom part. Ngayon, dahil po andito na po sila, ito po, dito po yung mga Opo. Iba't lugar ang galing. Basta ngayon, ako pa lang po ito sa ngayon na WPN kanina. Sunod po ilan? Mga 4,000 po ito. 4,000? Kalimantaran po yan po. Si
sticker niya, 4,000 pala lakay ang bilang nila. Bukod pa yun nandun sa may Espanya. At may mga na, ako sa sticker kasi may mga natira pa sa Espanya papunta dyan. Iba pa yun, iba pa yung grupo na nasa Espanya. Ang plano kasi lakay, pagkatapos dito sa magmarcha sa Mendoza, ang plano nila ng mga grupo ng mga magagawa magtungo ng Amerika dahil sa Ross Boulevard. Ang problema, kahit anong gawin nila, hinarangan na sila ng mga polis, hindi sila makakadaan ng Mendoza. Siguro kung magtutungo sila ng embahada, ang daan nila sa Rizal Labi, Santa Cruz. Pero ang isang truck ng bumbero nakaharang dito at yung mga truck ng polis sakay, ang ginawa nila pangarang at saka napakaraming polis at deploy ng Manila Police District. Pagka sila nakalusot dito na kay sa mismong Moraita Recto, meron pang napakaraming polis ang nakaposisyon sa mismong Menjola. Kaya kung makalusot, itong mga grupo na mga magagawa. Yan muna lakay yung sitwasyon na mga kilos sa protesta ng mga grupo ng manggagawa ngayong Labor Day. Ang kanilang diba, ang mataas na sahod, 150 wage increase, ang kanilang mga isinisigaw. Para sa kauna-una sa Pilipinas DZRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. So, yan ang damdamin ng mga manggagawa, ha? Abay, 158 pesos wage increase. Damdamin Bayan. At mula sa Recto, ayan, dyan sa may Moraita at Espanya, dumako naman tayo sa Palasyo ng Malacanang. Abay, may announcement ba ang Pangulong Marcos Miss Let, ha? Ang Pangulong Bongbong Marcos, binigyan pugay ang mga manggagawa ngayong Labor Day. Ayan, kaya lang siguro tayo mga manggagawa, Miss Let, ha? Ang gusto namin, Mr. President, wage increase, hindi pagpupugay. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Awan mo ti wage increase, Apo. Paano yan? Damdamin Bayan. Ayan, anong klaseng pagpupugay ang ginawa o gagawin ng Pangulong Marcos ngayong araw ng paggawa, Miss Let? Let Narciso, please come in. Lakay kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Sambayanang Pilipino sa pagkilala sa mga manggagawa. Sa kanyang mensahe ngayong Labor Day, binigyang diin ng Pangulo na ang bansa ay naitatag mula sa pawis at pagod ng mga Pilipino na nagbabanat ng buto sa araw-araw para maitaguyod ang kanilang pamilya. Kinilala ni Pangulong Marcos ang mahalagang kontribusyon ng masisipag na manggagawang Pilipino sa pag-unlad ng bansa. Ayon sa Pangulo, ang pagkayod ng bawat Pilipino mula sa mga syudad hanggang sa mga bukirin ang nagtutulak sa pagsigla ng ekonomiya. Binigyang pugay din ng Presidente ang mga Pilipinong nagsisilbing boses sa pagsusulong ng social justice at ipinaglalaban ang karapatan ng mga manggagawa para matiyak na natatapatan ang karampatang kompensasyon ng kanilang pagod. Tiniyak ni PBBM ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa hanay ng mga manggagawa at itaguyod ang mga prinsipyo ng patas, may dignidad at tapat na paglilingkod sa lahat ng lugar ng paggawa. Ngayong araw lakay ay may aktibidad si Pangulong Marcos sa Malacanang kaugnay ng paggunita sa araw ng paggawa. Okay? Saan gagawin? Saang lugar? Sa Malacanang lakay. Tinawag nilang Labor Day with the President. Sino imbitado? Nandito yung mga opisyal ng mga gabinete lakay. Kanina nagkaroon na ng paglagda dito sa Joint Memorandum of Understanding of the Joint Development Plan and Establishment of the Workers' Rehabilitation Center Complex. May mga kinatawan ba ng mga magagawa, labor sector? Malaman natin mamaya kasi sa ngayon ay yung mga opisyal yung nandoon. Labor Secretary, siyempre, Benny Laguesma, ayan, DNR, Secretary
Yulo, yan, si DILG Secretary Benhur Abalos, at iba pang miyembro ng gabinete, Lakay. Naalala ko ang dating Pangulong Ferdinand Edrel Marcos Sr. Tuwing Labor Day noon ang imbitado naman sa Malacanang ay mga taga-Trade Union Congress of the Philippines. Ba't wala yatang sektor sa mga manggagawa ang inimbitahan sa Malacanang ngayon? Oo, mayroon siguro, Lakay, malaman lang natin mamaya kasi marami yung bisita naman. Pero syempre makilala natin ay yung mga opisyal, Lakay. Ayan, iparating mo nga kay Mr. President, andyan ka na rin sa Malacanang, Miss Let. Ang sabi ng ang damdamin ng mga manggagawa ayan, kasama ang mga taga News Center. Mr. President, ayan, pagpupugay is great but we need cash. Ang naman ha? Wala lang, nakasanayan lang na tuwing Labor Day kasi noon may wage increase kahit nakatiting ha? Ngayon, wala. Pero, ang sinasabi kasi ng Dole, Lakay, di ba, isang beses lang kada taon nagkakaroon ng wage increase. Ayan. At kailangan pa ng pag-aaral ng mga wage board, di ba, na syempre kinu-question ang ating mga kababayan kasi nakikita naman natin na talaga napakataas ng presyo ng mga bilihin. Ayan, totoo yan. Lalo na nagsasamantala ang ilang greedy na mga negosyante dyan, middlemen. Doble pala ang presyo ng mga bilihin natin mula sa farm gate, mula sa mga magsasaka, mga farmers natin. Grabe, Anyway, siguro yan ang matutukan din ng ating Pangulo. Yung presyo ng mga pangunahing bilihin. At yung bigas, ayan, kalimutan na natin yung 20 pesos. Ayan, mukhang baka 30 pesos, pwede na. Sobra tayo dyan, mga misis, di po ba? Mga lola, ayan. Anyway, sige, abangan natin, Miss Let, kung meron bang surprise announcement ang Pangulong Marcos sa kanyang pagpupugay sa mga manggagawa ngayong May 1 Labor Day. Yan. Abangan natin, Lakay, kung kasama yan sa talumpati o sa mensahe ng Presidente maya-maya. Balik muna sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Palasyo ng Malacanang. Damdamin Bayan. Pero ang pangarap po namin, Mr. President, ang pangarap po ng mga manggagawa ay magkaroon talaga ng wage increase tuwing araw ng paggawa Labor Day. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At ang pangarap namin, Mr. President, pangarap ng mga manggagawa ay magkaroon po nagdagdag sweldo. Damdamin Bayan. Balikan natin ilang pang mga reports. Oy, sandali lamang Abay, mamaya mga misis medyo nakababahala itong child pornography na ikinababahala din ng mga taga-Globe. Abay, anong gagawin ng Globe? Smart, dito sa ganitong issue po, mabigyan ng nakatakot na, di na makontrol yung mga kung ano-ano lumalabas sa mga sa internet, kung saan-saan. So, maganda. Mamaya may advice ang Globe mamaya. Siya makakusap natin, Malo, si Ma'am Yoli Crisanto Ayala Sobel de Ayala. Ayan. Sandali lamang. Good morning nga pala sa mga taga West Philippine Sea. Alam mo ba, Justice Sam Martires, na umalis na pala yung dalawang oil companies na nagdrill ng langis. Ayan, yung bang Malampaya Oil Exploration sa Palawan. Abay, umalis na pala sila, after 25 years. Abay, nasimot na pala yung langis dyan sa may Malampaya. Ang nangyari, mga kaibigan, binili naman ng dalawang Filipino companies. Mamaya pag-uusapan yan. Kaya lang ala na, latak-latak na lang po ang natira. Damdamin Bayan. Sandali lamang. Mr. Michael is my guy. Ano ba ang wala bang trading ngayon? Ayan. Abay, maganda umaga po sa ating mga kababayan. Abay, Judge Boyet Mapili, good morning, Kuyang Naimbag Bigat. Kuyang Lito Villarosa, Judge. Abay, chill-chill lang tayo,
At syempre sa mga Noble Juna Samaniego, ha? Chaplain Tom Angeles. Para po sa mga may birthday ngayon, teka muna Malu, ha? Abay, birthday pa rin ni Manoy, ha? Si Manoy, Congressman Edsel Lagman ng Albay. Aba, happy birthday Kong Edsel. Abay, dahil birthday po ninyo, abay, kailangan meron tayong kasiyahan dyan. Ay, mamaya nga pala, ready mo, di ko napanood Malu yung, yung suntukan ni Mayor at Vice Mayor. Grabe yun, ha? Masarap yata ang panoorin. Anyway, ha? Sa mga may birthday dyan, abay, kailangan may Emperador Double Light, mga kuya, ha? Para maganda ang celebration, ha? Abay, doble ang tawanan, doble ang kasiyahan, kasama ang buong barkada. Ayan, lalo kapag may Emperador Double Light. Doble swabe, doble sarap. Uy, naimbag nga bigat gayong kadagiti taga Chinatown. Dita pinili Ilocos Norte, ha? Abay, napudot, apo, dita ayan tayo Ilocos. Agring nga ti taltalon. Ay, apo, ha? Good morning kay sa grupo ni na Wilson Fernandez naman ng Pulidyan, ha? Abay, magaan na inuman, abay, easy-easy lang yan with Emperador Double Light dahil doble swabe, doble sarap. Every moment, ang gaan kaya with Emperador Double Light. Emperador Double Light, doble swabe, doble sarap. Damdamin Bayan. Oras Chief Justice Alexander Jesmundo. O nga pala, birthday buding nga pala, ha? Si Captain Manuel Antonio Esqui Tamayo, ha? Na Director General ng CAAP. Ayan, ngayon ba ang celebration dahil holiday, ha? Captain Esqui Tamayo. Oras Chief Justice Alexander Jesmundo, Justice Gigolo Maidas Marquez at Justice Sam Gaerlan. Abang, bilis naman na oras. Alas 8:33. Growy with vitamin D3. Bayan. Ooh, you're a holiday, such a holiday. Ooh, you're a holiday, such a holiday. Good morning, Sister L. Good morning, Lakay. It's a holiday. Yes. Chill lang. Oo. Ang sarap talaga, Lakay, bumiyahe pagka-holiday. Oo nga, ano, ha? Oo. Pero matraffic kaya? Hindi, Lakay. Matraffic sa EDSA southbound dun sa may EDSA Kamuning flyover. Dahil? Ngayon na sinimulan yung yung repair dun sa Lakay, lagi namang EDSA Kamuning flyover, di ba? ano yun, Lakay, yung di ba? gagawin yata ng 6 months. 6 months ba yun? Almost 1 year yata, ha? Isinara yun nung nakaraan pala, di ba? Hindi, ngayon sisimulan yung repair. Ayan, mamaya. Pero ingat-ingat sa mga kababayan pa rin natin, kahit po hindi ma-traffic, mag-ingat pa rin po tayo sa pagmamaneho. Good morning, Lakay, at good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Ayan, good morning, Brian Kitoriano, ha? Napainit na ba ni Nana DJ Sidam, ha? Yung ulam. Good morning ko yung Rolly Masangkay. Abay, batiin natin muna na happy birthday si Bobby Ana Masangkay. Aba, sa kanyang birthday, ikaw talaga ko yung nakarito yung pangalan ng anak mo, ha? Ayan, Bobby pero babae, ha? Pero ang spelling ba niya, Lakay, ay B-O-B-B-I-E? Hindi, B-O-B-B-Y. Ayan. Bobby Ann. Ayan. Kasi pagka babae, Lakay, usually I-E. Oo, ito Y, eh. Yan talaga Y, parang pang-boy. Oo. Ito yata yung re-regaluhan niya ng Toyota Fortuner. Ayun naman po si Lakay. Good morning, Dr. Joey Laceda ko yung sir. Ayan. At andyan na ba si attorney? Sandali lamang, attorney, ha? Pero alam mo talaga, Sister L, ha? Abay, buti pa yung mga baboy sa Aurora, ha? Abay, naka-electric fan, ha? At saka madalas ang libre ligo nila ngayon na Mayor Wes Gatchalian. Libre ang ligo.
Abay, 2-3 beses na yata maligo yung mga baboy nila sa Aurora, ha? Yung mga hog racers, ha? Binobomba, ini-spray. Oo, ini-spray lang ng hose. Naka-electric fan pa dahil mainit ang panahon. So ano Lakay, gusto mo na maging bago? Aba. Ang tanong ko dito ay, ayan, paano yung mga bangos sa dagupan na Mayor Belen Fernandez, ha? Pwede bang mag-aircon, mag-electric pa ng mga bangus, ha? Dahil ang sabi ni Manang Amy, Sister L, abay, meron ng mga report ng fiskil sa maraming lugar dahil sa nangyayaring El Nino phenomenon. Kasi Lakay yata yung temperature ng tubig dagat, di ba? Mainit, oo. Ayan, tuloy, nalulugi yung mga fishermen. Ayan, dahil mababa ang produksyon. Kaya sabi ni Manang Amy, dapat magsagawa ng testing sa water quality, ha? Ng mga LGUs at Bureau of Soils and Water Management. Meron palang ganito? Hindi natin narinig ito. Bureau of Soils and Water Management under Department of Agriculture. At sabi pa ni Manang Amy, dapat magsagawa ng regular na pagsusuri ng oxygen content, ayusin ng water treatment facilities, tutukan ng pagkontrol sa polusyon at sustainable aquaculture practices. Naku, Manang Amy, paimbestiga mo nga rin itong dyan sa may Laguna de Bay, ha? Abay, bukod dun sa napakalawak ng ano nga tawag dun yung Sister L, yung reclamation, ayan. Abay, di na rin makontrol yung pagtatayo ng mga fish pen dyan. Kaya umapila si Manang Amy Marcos na wag gawing malawak na basurahan ang ating palaisdaan o kaya karagatan. Nako, ito nga pala, ha? Secretary Loizaga, Tony Loizaga, ha? Abay, yung pong mga factories dyan sa paligid ng Laguna de Bay. Abay, meron pa rin mga nagtatapon na mabasura dyan at yung pollution, yung mga tubig ba? Kaya kaya siguro Lakay, hindi malinis-linis pa rin, ano? Kaya ang panawagan ng President Sister na kaya na palaging top-notch daw ang Pilipinas bilang producer ng plastic waste. Wow. Top-notch rin tayo ng negative way. Anyway, nakapag-break na po ba kayo, ha? Ayan. Abay, nakapag-relax na ba kayo? Abay, chill-chill lang. It's a holiday. Sabayan ang break time ng malamig na RC Cola Mega. Yan ang kailangan natin pagka mainit ang panahon. Itong RC Mega, abay, may sarap na babalik-balikan. At saka affordable yan. Presyong Ilocano, Mr. Fred Yao. Mr. Cesar Lee, 24 pesos ang SRP niyan. At syempre, ang Damdamin Bayan, sarap ng RC Mega, 24 pesos, SRP lang yan. Asan ba si Amy ba? Si Amy. Senator Amy. Ganun ba? Di si wala ba si Mayor Junjun, ha? Ayaw mo na magsalita si alam mo maganda Sister L, dahil napako naman yung pangako ng DNR na gawin nating paliguan yung Dolomite Beach. Di doon na lang tayo sa malapit sa Hinulugang Taktak, ha? Sa Antipolo, kaya off mic ka. Ayan. Lakay, di ba aakyat doon? Oo nga, at least malapit-lapit. Kasi punta ka ng Boracay, di mo naman kaya. Marami namang pasyalan dito sa atin na malapit na magandang puntahan. Yung iba Lakay, hindi lang napagtutuunan ng pansin. Ayan. Alam ko, pinuntahan mo, yung nag-display ka ng kulay yellow-green na two-piece mo dun talagang glow in the dark. Ha? Nagmukhang stoplight. Siguro pagka dumipa ka sa EDSA, lalo magkaka-traffic, Sister L. Ha? Sandali lang maalamin natin. Anong report ni Edwin Duque? Ha? May report si Edwin Duque. Saan ba yan, Edwin? Abay, mag-report ba si Edwin? Kanina alas 5 pa naka-standby ito. Baka panis na yung balita niya. Edwin Duque, anong balita mo, Edwin? Mayor Deo, ongoing ngayon itong inauguration ng kampana ng paghilom sa mga biktima ng AGK at pamilya nito
ng EJK nung ito pinangunahan mayor ni Father Robert Reyes, Senador Risa Hontiveros, Senador Laila Tigipa, at ilang mga paring Amerikano at lahat ng ambasador from Germany, Australia, UK. Lahat ng grupo may kumikilala sa human rights ay nandito sa Laloma Cemetery sa Caloocan. Isang maliit na museum ang pinasinayaan ngayon kung saan ay nakatipig yung unang 11 na biktima ng EJK. Ayon dito kay Ginoong Randy De Los Santos at dito ni Kian De Los Santos na napatay sa Caloocan noon, ay maliban naman dito, meron din silang pasinayaan sa Malabon kung saan ay nakalibing naman yung ilang biktima na residente ng Malabon. Lahat ng ambasador mayor galing sa iba't ibang bansa ay andito habang pinasinayaan itong museum na sinasabi nilang ito yung na pagkilala at dito ililibing lahat ng biktima ng EJK. At dito rin si Dr. Raquel Porton na isa sa mga nagsuri sa labi ni Kian De Los Santos noon na dumalo sa inauguration ng museum dito sa Laloma Cemetery. Ongoing pa at pinasang alas 10 magtatapos ito. Lahat at yung mga pamilya pa ng ilang EJK ay andito ngayon. Sa talumpati ni dating Senador Laila de Lima, sinabi nitong Senadora Laila, papalit na raw. Papalit na raw yung galawan ni dating Presidente Rodrigo Duterte at ilang kasabwat umano sa nangyaring patayan kontra droga nung kanyang administrasyon. At ayon dito, hindi papayag yung iba't ibang mga bansa na kumikilala sa human rights na nandito ngayon na muling maulit pa yung ganong pangyayari. Kaya sa kanilang pagtipon-tipon dito ngayon ay isa yung kanilang pinagsisigawan o talumpati na wakasan na yung pagpatay. Sayang daw yung panahon at maging kay Senadora Laila de Lima ay sa kanya, sayang yung 7 taon kong pananatili sa kulungan. Pero ganun pa man ay hindi daw baliw yun. Ang mas nasayang daw yung buhay naman yung mga napatay na sinasabing lumaban na panahon ng kontra-droga ng Duterte administration. At bakit pa natin yung ilang palupati pa nila pagkatapos itong inauguration at patuloy pa rin silang nagbuni-buni sa naturang posible. Wala pa rin dito sa Caloocan, ako pa rin sa RS23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque mula sa dyan pala sa Laloma Cemetery sa Caloocan. Andun si Senator Laila de Lima at Senator Risa Hontiveros at mga ambassadors mabigyan mula sa Europe. Pero si Senator de Lima mukhang tatakbong senador to Sister L. Tatakbo ba? Kasama si Senator Kiko Pangilinan na Ikuneta. Ayan. Hindi ako nagsalita. Sino pa? Attorney Shell Jokno ng UP de la Salle. Talaga? At saka itong si Aquino, ayan si Bambol? Ay, Bambol. Bam Lakay. Bam Aquino. Tatakbo ba daw? Sabi na ating bubit. The order is dead or alive. Ano dong? The order is dead or alive. Ayaw ni na Senator de Lima at Senator Risa Hontiveros yan, dong. We will relentlessly continue our fight against drug syndicates, shutting down their illegal activities, unscrupulous law enforcers and others involved in the highly nefarious drug trade have been exposed. Daming bayan. Oras, teka muna Sister L, Ayan, good morning ko yung Phil Selly, Ba't di ka nag-imbita? Oy, Mayora Belen Fernandez. Bangus Festival pala kahapon sa Dagupan City, Pangasinan. Ang daming daing na bangus dyan lang. Sa sobrang init, pag-ahon, daing na. Marami daw inihaw na bangus kahapon. Na bangus. Kakagutom naman, Ayan, Bangus Festival. Ba't di natin nabalitaan yan? Daming bayan. Good morning ko yung Joey at Melinda Yu dyan sa Baguio City. Kumusta ang panahon dyan? Mainit nga ba dyan sa Baguio City ko yung Joey? Oras, Sister L. 50 minutes after 8. Daming bayan. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila
Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Yung rain nakita sa Davao kahapon, ayan, malakas sa umaga at saka hapon. Ha? Kaya lang may tinamaan po ng kidlat sa isang wedding. Ha? Wedding ba yun? Oo. Abay dun sa may Marilog, Salaysay, Marilog District, Davao. Aba, dong, Mr. President, ha? Abay, alas 2 ng hapon, abay, malakas pa rin na ulan pala, ha? Akala ko man ang bing adali ni Rona Naidas, ha? Akala ko ay 5 to 7 lang na umaga, ha? Abay, pati hapon. Dito lang kayo may nag-comment sa YouTube. Sabi Ano ni sabi? Juliet, sa Davao and Surigao, ang lakas ng ulan kahapon. And then sa CDO and Bukidnon din, umulan din daw kahapon. Sabi naman ni Albert Mads. Umulan din pala kina Senate President Big Subiri at Kuyang Moswat Sipulo Junsuan, ha? Diyan sa CDO, ha? At yung malakas na ulan na nagkaroon po ng kidlat, mga kuya, ha? Mga ateng, 3 menor de edad ang tinamaan ng kidlat. Ayan, buti naman wala pong namatay, ha? Ayan, kaya ang payo po nila pagka daw lumalabas ng bahay, abay yung mga cellphone natin pagka may mga ganyang kulog at kidlat, ha? Siguro i-off na lang natin, ano, ha? Ayan, kaya sabi iwasan ang paggamit ng cellphone at iba pa electronic devices kapag kasagsagan ng thunderstorm, kumukulog at kumikidlat, ha? Pero kumikidlat yata sa ano ngayon sa sa globe. Oh. Oh. Daming bayan. Ayan, kaya lang ba't ka ganyan? Ang init-init ng panahon, naka-long sleeves ka pa, naka-itim ka pa. Kasi lakay malamig dito sa loob ng ganun ba yan? naka-aircon eh. Pero paglabas mo oo, lakay. Pagkalabas mo para kang grab, tinutusta ka na ewan eh. Alam mo, Attorney Alex Oster, sa init ng panahon pati yung mayor at saka vice mayor sa Tobias Fournier, ha? Antique, apektado. Siguro lakay masyado na silang nainitan sa weather. Ayun, nakabilad kasi. Nagsuntukan ba o si mayor? Sinuntok yata sinapak lang ni mayor si vice mayor. Oo. Ay, mamaya, babalikan natin yan, ha? Babalikan natin mamaya. Ayan, oy mga misis, makinig kayo, ha? Lalo pa yung mga, baka may mga chikiting tayo mahilig sa mga games dyan o kaya may sarili silang mga cellphone. Kasi minsan Sister L, abay 1-year-old pa lang, 6 months pa lang, pinapanood na ng cellphone, nasa stroller pa lang, may cellphone na. Ayan, nakagato lang kayo bang kumakain. Oo. Pero yung iba lang kayang diskarte nila, hindi nila nilalagyan ng SIM card. Halimbawa, cellphone, tinatanggalan ng SIM card, sa Wi-Fi lang nakakonect. Ganun ba yun? Para hindi walang mga pero yung iba kasi lakay sa kahit online mayroon eh. Ayan, kaya yung mga chikiting mo, Kapitan Elsa Bartolome, ha? Ayan, bantayan po natin. Nasa ating linya po mabigyan sa opisyal ng Globe Telecom. Ito po ay Chief ng Privacy Compliance Manager. Privacy Compliance Manager, Governance, Risk and Compliance. Ano ibig sabihin ito? Kahaba niya na. In short, ayan, nagbabantay po sa mga porn site ba? O kasama na yun lakay kasama siguro na lahat. Sa binabantayan nila. Kasi yung risk. Yung yung mga ayan, possible na. Tsaka hindi lang yung mga scam din. Lakay. Mayroong mga scam ngayon. May mga bagong scam pa. Pero anyway, ang concern ngayon ng Globe ay itong siyempre yung mga bata, di nababantayan. Yung child porno sites. Attorney Alex Ostra, sir, magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po, Deo and Sister L. Ay, si Attorney Babae Alex. Pala si Attorney babae Alex. pala. Sorry ganda po. Pala. Akala ko pogi. Ayan, beauty pala si Attorney. Chinita si Attorney. Sabi ko na nga ba, iba mga pangalan ng mga ngayon ha? Unique. Parang si Rocky Ignacio. Akala ko, macho-macho, pero ganda. Parang si Alex Gonzaga. Ayan, Alex Gonzaga. Ayan. Correct. Ayan. Pero hindi naman kayo Alexandra, ma'am. Alex lang.
Alexandra po. Sabi ko na nga Alexandra. ba, Alexandra ayan. Anyway, Attorney Alex Auster, ma'am, abay ang Globe pala ay medyo nababahala, mabuti naman po ha. At madami na pala ang child porn sites ngayon. So dahil sa pagdami ng ganitong porn sites, Attorney Alex, so ano po ang ginagawa ng Globe? Binablock po ba ito? Paano ang pag-block? Paano ang dapat gawin? Attorney Alex Austria. Salamat po, Sir Deo. Binablock na po ng Globe since matagal na po namin binablock ang mga child pornography websites and URLs. Ngayong taon, simula Enero hanggang Marso ng 2024 alone, tumaas na ng 61% ang na-block naming websites. Maikukumpara po ito nung nakaraang taon na Q1 din, na 500 lang po ang na-block naming websites. Pero ngayon po, sa first quarter, 900 na po ang na-block namin. 61% po ang increase sa pag-block namin ng mga child pornography websites. Iba pa po to sa mga URLs na block din po namin na 900,000 URL ang na-block namin ngayong 2024 at maikukumpara po ito sa block namin last 2023 na Q1 na 60,000 URL lang. So nakikita po natin ang trend nito na tumataas po ang paglipana ng mga child pornography websites online. Ma'am, itong child porn site na ito ba yung nabalita din natin, Sister Ellie, yung mga parang cartoons? Ito ay mga human talaga? Mga tao ba yan? Mga bata? Ganon? Opo, mga tao po talaga. Under po siya ng online sexual abuse and exploitation na category. Kasi mga nababalita natin dito, di ba, may mga magulang na yung mga anak nila gagawa ng malaswa, ipinapakita sa ibinebenta sa mga foreigners sa abroad. Ayan, oo. So saan ma'am itong mga porn sites na ito? Saan nagagaling? Pilipinas o meron din po sa abroad? Sa aming pong datos, marami po galing sa Pilipinas, marami din po galing abroad. Meron pong list ang United Nations ng top 10 producers ng child pornography and sexual abuse and exploitation websites. Usually po, yung mga Western countries po, pareho po silang provider and consumer ng ating mga child pornography sites. Attorney Alex, ma'am, patuloy po ang pag-block na ginagawa ng Globe. Ang mga hakbang hindi naman po kayo nagpapabaya para of course matigil na yung pagkalat ng mga ganitong klase ng mga link, yung mga URL para baka ma-click ng mga bata. Ano po sa tingin niyo yung dahilan bakit hindi tuluyang masawa tayong mga ganito kahit patuloy po yung pag-block ninyo? Napakalulupit kasi pagdating sa teknolohiya, attorney, kahit i-block mo nakakagawa pa rin ng paraan para makapagpadala ng mga mensahe doon sa ating mga kababayan itong mga ganitong sites. Tama po yan. Para po silang mga kabute na nagsisilitawan. Pag na-block nyo po ang isa, yung mga kriminal pong ito, naghahanap po sila ng mga paraan kung paano pa i-bypass ang aming mga systems, ang aming mga blocking efforts. Mga international organizations na po ang kaugnayan namin sa mga ito tulad ng Internet Watch Foundation, Canadian Center for Child Protection, and UNICEF. Pero po naghahanap pa rin po sila ng paraan. Ganun po para silang mga scammers, mga kriminal. Tuwing binablock nyo po ang isa, ayun po nagsisilitawan ng 100. Ayan, worldwide ba ma'am? Wala bang ganitong organization na humaharang sa ganitong klase ng yung mga child porno sites na ito? Yes, meron po kaming mga pakikiugnayan or partnerships sa aming mga international organizations tulad na lang po ng Internet Watch Foundation, Child Protection Network, Canadian Center for Child Protection,
and UNICEF po. Lahat po kami nakikipag ugnayan para lang po ma-block ang mga ito. So kung paano po ito nangyayari ay magsisend po sila ng mga reports sa amin. Kami po ang nagva-validate at binoblock ang mga reported websites na ito. Iba pa po ito sa aming 24/7 monitoring ng Security Operations Center ng Globe. Ayan. So anong dalang panganib sa mga bata itong child porno, Attorney Alex, sa Austria? Ano ang mga epekto sa ating mga kabataan, sa mga bata? Ayon po sa report ng United Nations on crime and addiction, ang mga bata po nagkakatrauma po sila, hindi lang po physical sa mga pinagagawa po sa kanila, kundi po mental at psychological din po ang trauma nila. At ang kanilang pakikipag-integrate sa ating lipunan ay dehado din po pag yung kanilang pag-mature or pag-interact sa kanilang mga kaibigan, kanilang mga magulang, kanilang mga teacher. Nahahadlangan po yun dahil sa kanilang exposure sa online sexual abuse, child pornography, and exploitation po. Attorney, ito po sa side ng mga magulang, ano po ang pwedeng gawin, kumbaga kung parang first aid, pangunahing pwedeng maging hakbang ng isang magulang para po maiwasan na maiiwas yung kanilang mga anak na ma-expose sa mga ganitong klase po ng risk na nakakaapekto po sa mental health and of course sa kanila po bilang isang bata? Siyempre po meron po tayong mga educational and awareness programs na pwede pong sumali ang mga magulang natin, ang mga mommies and daddies, para po mas ma-educate pa po sila at mas malaman nila ang mga dangers ng child pornography and online sexual abuse and exploitation. Sa Globe po, meron po kaming tinatawag na Digital Thumbprint Program kung saan po kami na po ang bumibisita sa mga komunidad, sa mga eskwelahan, sa mga barangay at tinuturuan po namin hindi lang po ang mga kabataan, ang mga estudyante, kundi na rin po ang mga teacher, ang mga guardians, ang mga magulang para lang po mas aware po sila sa mga pangyayari online. Meron din po kaming toll-free na pag-contact sa Bantay Bata 163 pag ginagamit nyo po ang Globe services po namin. And pwede nyo pong i-access ang Safer Kids PH. Isa po siyang online platform na sponsor po ng Australian government. And free po ang pag-access ng online platform po na ito pag ginagamit nyo po ang Globe Cellular data. Ayan, oo. So, anong isa pa, ma'am? Ano ang tip natin sa mga magulang na baka mamaya alam mo, hiniram yung cellphone mo o may cellphone yung mga bata, paano natin mapipigilan na sila ay hindi nila ma-access itong child porn sites na ito, attorney? Ano ba ang dapat na gawin ng mga magulang dyan? May mga dapat bang i-block or ano ba ang dapat gawin sa cellphone ng bata? Kids mode. Okay. Correct po. So, unang-una po, kailangan may masinsinan po tayong pag-uusap kasama na ang ating mga anak, ang mga bata, tungkol sa responsible online use and digital privacy and safety sa paggamit ng mga gadgets. Hindi naman po natin mapipigilan ang pag-access nila. Yes, yung iba pong mga eskwelahan, requirement na po ang mga gadgets sa learning modules din po nila. So maliban po dito, pag-monitor din po ng mga online activities ng mga anak ninyo, pwede po kayo mag-install ng mga software or apps. Tama po sinabi ni Sister El, yung kids mode po, and may mga parental controls options po ang mga ating mga gadgets ngayon. Syempre po, pag-monitor din po sa kanilang mga online activities at ang pagiging vigilant po sa mga latest trends sa teknolohiya. Kung kailangan nyo pong alamin kung paano gamitin ang TikTok, sige po. Para lang po alam nyo yung kanilang mga activities online at kung ano-ano ang mga na-expose sa kanila sa paggamit ng mga apps na ito. Ayun, naku. Bukod ma'am dito sa pag-block sa child porn sites, alam po niyo ma'am, marami, Attorney Alex, marami pa rin scam po na yung nag-message kahit tayo ay may SIM registration na. Para naman na block. At ano ba ang latest na style ng mga scammer ngayon? Para alam po ng ating mga viewers.
mga listeners. Yes po. So ang Globe po, blinok na po lahat ng links sa pagsisend through any Globe network or service po. So pag may natanggap po kayong link, tas nakalagay po doon 8080 na akala ninyo po Globe. Basta may link po, hindi po yun Globe. Blinok na po namin yun since last year pa po. Wow. And yung mga scammers, so since blinok na nga po namin ang mga links on the Globe Network, minsan po sa mga iba-ibang apps na lang po sila lumalapit or nagme-message or tumatawag na nanghaharas po sila. Minsan po 3 a.m. ang dami pong calls sa WhatsApp, sa Telegram, sa iMessage, sa iPhone ninyo po na hindi Globe Network. So yun na po yung bagong workaround ng mga scammers ngayon. Pero on Globe's end po, lahat po ng links binan na po natin para wala na pong mas-scam. So kahit po nakalagay doon Globe or 8080, nagpapanggap po ang mga iyan pag may mga links po kayong makikita. Ayan. Kasi minsan may bait sila dyan na Attorney Alex, ma'am minsan sabihin, may package ka. Ayan. Kaya lang kulang yung address mo. Ayan, mga ganun. Kailangan mag-reply ka doon kung gusto mong maengganyo ka. Ayan. So, ma'am, paano natin, yan, ang tawag nito? Paano natin mapipigilan ang mga ito, yung mga ganyan? At ano ang paraan para ma-detect natin na ito ay scam, panloloko? Madedetect po natin na scam ang mga ito pag nakita nyo pong unang-una po pag nagtatanong ng inyong mga personal na informasyon tulad ng OTP, credit card number, ID number, mother's maiden name, full name, etc. po. So yung mga yun po, unang-una po, ang Globe hindi po talaga magtatanong ng inyong mga personal information via text. So yung mga ganun po, unang-unang indicator po yun. Pangalawa, mga link. Click this link or go to this link. Yung mga ganun po. Pindutin ang link na ito or i-type ang URL na ito sa inyong browser. Yun po, pangalawa, scam na po iyon kasi po ang Globe blinok na po lahat ng links sa aming network services po. Ayun. So, common ito, ma'am. Hindi lamang sa Globe, pati sa bayan na. Smart. Yung tapos yung pati dito, yung iba-iba Marami na kasi ngayon, diba? Mga bangko, mga kung anong offices ang ginagamit. Sa mga ganon. Lalo na sa bangko, nakatakot. Baka mamaya. Yung sa bangko, bigla magugulat ka, mayroong Parang yung napanood ko, yung isang senior citizen, Attorney Alex Austria, hindi teki. Ayan. Abay nagoyo. Ayan. Binigyan ng instruction. Nasimot yung pera sa bangko. Ayan. Ayan. Sa sama ng loob, nagsusay yung matanda. Anyway, sa pelikula lang sa movie lang. Meron din po kaming partnerships with the Bankers Association ng Philippines. And meron po kaming bagong programa called Senior Digizen, kung saan kami po ay pumupunta na sa ating mga senior citizens para po mas maging aware sila sa digital and online safety. Ayun. Pero para sigurado, ipabayan sa mga anak, apo na lang. Teke, baka mami, kung mapindot mo dun ka na sa link. Kung saan site ka pa nakapunta. Anyway, Mama Alex Austria, ayan. Maraming salamat po at educational. Itong informative itong ipinawala po ninyo. Sana nga po ay mapigilan itong mga ganitong mga scam at lalo sa proteksyon ating mga kabataan, bata, ay mablock itong mga child porn sites na ito. Attorney, maraming salamat. Thank you and good morning. Thank you, Attorney. Good morning din po, Sir Deo and Sister Ed. Ayan. Salamat po. Mga kaibigan, Attorney Alexandra Austria, ang Privacy Compliance Manager, Governance, Risk and Compliance ng Globe Telecom. Daming bayan. Ay, nako talaga. Dahil mga, ewan ko nga ba, yung mga ganyang manluloko,
Alam mo, Lakay, di sila nakukonsensya, ano ha? Oo. Yung iba pa nga, Lakay, meron pala yung gumagamit ng pangalan ng ibang tao tas ginagamit nila sa mga uso pala ang mga online lending, Lakay. Ganun ba yan? May mga lending app na pala ngayon. Di ba minsan tapos nangaharas sila ng ibang tao kasi tas nagulat yung isa, meron lang ako nabasa sa isang forum, Lakay, online. Nagkwento siya doon na nagulat siya, may tumatawag sa kanya, sinisingil siya. Sabi niya, ba't niyo ako sinisingil? Wala nga akong utang. So ang hinala niya, baka nagamit ang pangalan niya, Lakay. Yun ang malungkot. Ayan, ewan ko ba kung may mga taong ganyan, di sila nakukonsensya, wala nang ginawa kundi mang-scam. Pero parang may Lakay, may lapses kung yung online lending app, may lapses din sa kanila yon dahil dapat i-verify nila kung yung tao ay totoo o hindi. At yung saka, siya talaga yun. Ayan, okay, hindi lang online na Sister L, ayan, personal na, ayan, katulad itong si Mr. Ronald Lim, ayan, President CEO ng Pacific Concord Properties Incorporated, may-ari ng Lancaster Hotel dyan sa May Show Boulevard, Mandaluyong. Yan, harapan yan, Lakay. Ang daming nilokong mga Pilipino doon sa Hawaii, mga kaibigan, ha? Kaya kung kakilala po itong si Ronald Lim, pakibulungan naman po, ayan, milyones yung kanyang mga na-scam na Pilipinong nagtatrabaho doon sa Hawaii. Abay, nagpunta sila doon sa Hawaii. Abay, kasama yung 5 niyang mga staff. Ayan. Pagkatapos, hinikayat yung mga Pilipino doon, mag-invest ka sa Pilipinas, ha? Magtatayo kami ng condominium doon sa may likod ng Lancaster Hotel. Abay, prime site yan. Abay, fully paid na po sila, mahabigan. May nagbayad ng 3 million, 6 million, abot pa ng 10 million kasi sagalin ng pambobono itong si Mr. Ronald Lim. At yung kanyang mga tauhan. Abay, yung iba ay kuma ng 2-3 units, Sister L. Grabe. Siyempre, magkakamagana para tabi-tabi tayo. Ayan. Yung halos isang floor sa kanila na. Oo. Kaso, pagkatapos fully paid na, abay, nung puntahan, wala na ito yung condominium building. Sakit naman nun, Lakay. Kaya kung sino po nakilala kay Mr. Ronald Lim, ayan, abay, sa bagay, nagbabalak na po yung pumunta rito yung abogado ng mga Filipino doon sa Hawaii. Na biktima rin yung abogado, ha? Lawyer mismo na biktima, siya na mismo, Lakay, ang hawak ng kanilang reklamo. Pupunta sila rito sa Pilipinas at kakasuhan itong si Mr. Ronald Lim, ang may-ari ng Lancaster Hotel sa Show Boulevard at President CEO ng Pacific Concord Properties Incorporated. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 9:17. Alamin natin kay Sister L na balot ngayon. Oras, Sister L. It's 9:22. Sandali lamang, teka muna, may flash report tayo, ha? May flash tayo, Lakay. RHTV, pakiready nga yung pananapak ni Mayor doon sa kanyang Vice Mayor dyan sa Antique. Natatawa na lang ako. Siguro magkalaban to sa sa susunod na darating na eleksyon. Ayan. Flash Report. Flash Report. Nako, yung mga manggagawang realista dyan sa may Claro M. Recto, ha? Nakalusot na. Abay, patungo na sila ng Mendiola. Kasama yata, Lakay, yung mga driver, mga jeepney. Kasama yung mga jeepney drivers. Sa transport, Lakay. Mga taga-Piston na taga-Manibela. Parang nakita ko nga doon si Caliodi, ganun ba? Abay, dala ba yung mga jeepney nila na may kasama na ba silang tubo? Ayan. Hindi ko alam, Lakay. Tubo, yan. Kasi pagka napapaaw yung mga jeepney drivers, may tubo sa yan. May tubong pamalo yan. Pansukat ng crudo dun sa tangke ng gasolina. Pero alamin na natin, Lakay. Nandyan si RH29 Boy Gonzales. Boy. Nakalasot na, patungo na Mendiola. Boy G. Lakay, Sister L. Nasa Mendiola na, Lakay. Ang mga napakarami mga iba't ibang militanteng grupo. Lalo na po, Lakay, yung grupo ni Calio de Espasa ng bukluran ng magagawang Pilipino. Yung Boy, grupo ni Calio sandali, ha? Ayan, may report si Let, Miss Let, ano ang latest sa Malacanang? Andiyan naman ang Pangulong Marcos. Let.
ipasok na natin yung RSTV, pakilakasan yung audio. My father, Baka may then wage increase President na yan. Ferdinand Marcos Sr. signed the Labor Code of the Philippines in the presence of representatives of various sectors. The Labor Code, born out of the vision for development, employment, and social justice, has been one of the most enduring pieces of social legislation in the country. In his own words, I quote, I remember them vividly, growth will always be tempered by justice, and development will always be weighed by the dignity of man. Leading the celebration of its golden anniversary of the 122nd Labor Day, I proudly reaffirm the government's commitment to champion the rights of Filipino workers in pursuit of development and prosperity. Today, we stand in awe of the remarkable contributions of Filipino workers here in the country and also abroad. I offer them our gratitude and recognition as beacons of hope, as important pillars of our country's foundation. It has been their dedication and tireless pursuit of a better life for their loved ones which fuel the engine of progress in our nation. Gamit ang Philippine Development Plan bilang gabay, nagsusumikap ang pamahalaan upang mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa. Mapatatag ang ekonomiya, lumikha ang mga karagdagang trabaho at masugpo ang kahirapan sa bansa. My fellow workers, we aim not just for job growth, but for quality and green jobs that are aligned with our vision for a sustainable human capital-centered economy. The Labor and Employment Plan for 2023 to 2028, which I approved last August, supports these goals through strategies that achieve decent work for all and inclusive social protection. Last September, I also signed the Trabajo para sa Bayan Act to bolster our jobs creation efforts, which help address various challenges like job skills mismatch, underemployment, and youth employment. In addition, we shall also continue to invest in upskilling and reskilling our workers in partnership with the private sector. I have directed DOLE to prioritize addressing underemployment by promoting training in skills that the local and international labor markets need and ensure that there is placement for those who are going to be trained. Through the TESDA, more than 2 million Filipinos have graduated from technical and vocational training courses, and over 1 million have been certified since we came into office. We are very serious about enhancing the skills of all Filipino workers, marking them job-ready for the technical and digital jobs that will be open through the investments that we have secured. In 2023 alone, our investment promotion agencies approved almost 1.7 trillion pesos in investments in various sectors. These investments are expected to create almost 108,000 jobs for our people in that year alone. Kasama po dito ang mga investors na nahikayat natin sa mga pagpupulong sa ibang bansa. Sa ngayon, 8 proyekto ang umaarangkada ang negosyo dito sa Pilipinas. Mayroon din 21 na negosyanteng nahikayat natin na ngayon ay nagpaparehistro na para makapagsimula ng pamumunuhan sa bansa. Sila ay kabilang sa halos 200 na proyekto na kasalukuyang inaabangan ng DTI na nakakahalagang 4 na trilyong piso. Ang ating Build Better More Infrastructure Program ay inaasahan din na magpapaigting at pag-angat sa ekonomiya. Kasunod dito ang pag-angat sa kalidad at kakayahan ng ating mga manggagawa. In this administration, we continue to prioritize the protection of our workers, guided by international labor standards as found in the International Labor Organization conventions. This is why in February of 2024, the Philippines deposited the Instrument of Ratification of the Violence and Harassment Convention number 190 with the ILO. And the Philippines became
the Philippines became the 38th country in the world and the first in ASEAN to ratify Convention number 190. This affirms the fundamental right of individuals to a workplace that is free from violence and harassment. Dagdag pa rito, noong nakaraang taon, ating linagdaan ang Executive Order number 23 upang pagtibayin ang karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa. Itong nakaraang Biyernes ay naaprubahan na ang joint guidelines upang maitupad ito na maayos. Sa ating mga overseas Filipino workers, alam ko po na daman-daman ninyo ang pagkalingan ng Department of Migrant Workers sa ilalim na mapayapang Secretary Tuts Ople at ng bagong kalihim na si Hans Kakdak. Without a doubt, OFWs have had a significant role in our nation's prosperity. It exemplifies the best of what the Philippines can offer the world. We continue to assure our OFWs that within our bagong Pilipinas, this administration will never cease to provide protection, growth, and development for themselves and for their families. So on this Labor Day, I task the DMW with these simple but crucial objectives. First, strengthen protection of OFWs by making sure that government will be there during their hour of need. Towards this end, let us continue to mobilize the 2.8 billion peso Action Fund and provide protection for distressed OFWs to attain justice and be safe from harm during global crises and emergencies. Let us also likewise provide forms of assistance to OFWs requiring welfare, repatriation, and reintegration services. Second, let us strengthen our efforts on labor diplomacy at the bilateral and multilateral levels and realize our shared responsibility with host countries to ensure safe and ethical recruitment processes and just and humane conditions for our OFW. Third, let us empower our OFWs as our partners in nation building. Hence, I have directed the DMW, the DOLE, and all other government agencies to strengthen program coordination and development for the reintegration of returning OFWs. Para naman sa mga contract of service at job order personnel ng pamahalaan, marahil narinig na ninyo pero uulitin ko po, tayo ay nagdesisyon na ipagpatuloy ang inyong serbisyo hanggang sa 2025. Pag-aaralan natin mabuti ang angkop na struktura sa pamahalaan. Gagawa tayo ng mga mainam na programa upang matulungan kayong makamtan ang civil service eligibility at maging permanenteng kawani ng pamahalaan. Patuloy din na kumikilos ang gobyerno upang maibsan ang epekto ng dulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang ating nararanasan ngayon na El Nino. Hindi po tayo nagkukulang sa pagbabantay ng presyo ng bilihin at sinisiguro natin na may sapat na supply upang maiwasan ang pagtaas ng presyo ng ating mga produkto. Dahil sa matinding init, tumataas ang konsumo ng kuryente na nakakadagdag sa pag-akyat ng presyo. Kahapon lamang ay kumilos na ang Energy Regulatory Commission o ERC upang pansamantalang isuspindi ang operasyon ng tinatawag na Wholesale Electricity Spot Market o WESM kapag may diniklarang red alert ang System Operator o NGCP. Ito ay naglalayon na pigilan ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa gitna ng kalamidad na dulot ng El Nino. Sa mga susunod na araw, ay magpapaabot tayo ng tulong pinansyal sa mga lubhang naapektuhan ng El Nino sa buong bansa. Yung mga nasiraan, mga pananim at kabuhayan dahil sa tagtuyot. Ito ay dagdag lamang sa mga programang pinapatupad ng Department of Agriculture, ang DOLE, ang DSWD. Uunahin po natin ang mga kapatid natin sa Mindanao na naapektuhan ng tagtuyot. Ngayong taon
ay pinalawig natin ang benepisyo sa ilalim ng PhilHealth. Itinaas ng PhilHealth ng 30% ang mga case rates na kanilang mga benefit packages. Itinaas din ito ang Z-Benefit Package para sa breast cancer mula 100,000 pesos hanggang sa lagpas 1 milyong piso. Pinalalawig din ng PhilHealth ang konsulta package upang madagdagan ng mga diagnostic test. Nitong 2023, naitala natin ang Pag-ibig Fund, ang pinakamalaking pautang para sa pabahay na nagkakahalaga ng higit 126 na bilyong piso. Bahagi nito ang Affordable Housing Loan Program ng Pag-ibig Fund para sa ating mga manggagawa. So as we know these accomplishments that we have made together, I am equally determined to push forward to accomplish even more for our workers. This year's Labor Day will also mark another milestone towards the realization of the long-envisioned and awaited Workers' Rehabilitation Center. This 50-hectare property of the Employees' Compensation Commission in Tanay will serve as a sanctuary and a place of rehabilitation for our workers and soldiers who suffer from work-related injuries. The building of this facility is a just and fitting honor to those who have sacrificed much for the progress of the nation. Today, we also recognize exemplary workers who have exhibited outstanding performance and have given significant contribution in their fields. In partnership with the Rotary Club of Manila and the People Management Association of the Philippines, the Department of Labor and Employment led the announcement of the winners of the Outstanding Workers of the Republic or the Tower Awards. Congratulations, palakpakan po natin ang ating mga awardee. Allow me to extend my sincerest congratulations to the awardees and their families. Your hard work and contribution to our labor force and nation building inspires us all to double our efforts to realize our collective goals. So as we honor our workers today, activities in key areas have also been lined up to bring assistance to thousands of beneficiaries nationwide. As I speak, the TUPAD cash assistance and livelihood benefits are being distributed to hundreds of thousands of workers, while Kadiwa centers will continue to cater to farmers, workers' associations, and consumers alike to buy and sell basic goods at lower prices. Sa ating masugid na pagpapatupad ng Philippine Development Plan, may aahon natin ang Pilipino mula sa kahirapan at may aangat ang antas ng kanilang pamumuhay. As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. I call on the National Wages and Productivity Commission to review its rules to ensure that the boards are able to maintain a regular and predictable schedule of wage review, issuance, and effectivity to reduce uncertainty and enhance fairness for all stakeholders. I call on Congress to pass laws that will support the attainment of our jobs creation agenda, including the Enterprise-Based Education and Training Program Law, the Revised Apprenticeship Program Act, and the Create More Law, or the Law on Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. Sa lahat ng mga manggagawang Pilipino, muli ako'y nagpapasalamat sa inyo. Kayo, ang puso at kaluluwa ng ating lakas paggawa, ang nagsusulong ng ating tagumpay at ang dahilan kung bakit patuloy tayong nangangarap para sa isang mas maliwanag na bukas. Kayo, ang muka ng bagong Pilipinas, magagaling, masisipag at punong-puno ng dedikasyon, kaya't nararapat lamang na bigyan ng dangal, respeto at paghahanga.
Pasa po kayo na ang mga manggagawang Pilipino sa loob o sa labas man ng bansa ay patuloy na aalagaan ng pamahalaan. Ang kanilang mga karapatan at kapakanan ay tiyak at tunay na tinututukan ng kinauukulan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang makabuluhang paggunita sa araw ng paggawa. Mabuhay ang bawat manggagawang Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay ang manggagawang Pilipino. Pero walang announcement na ba si Chris, ha? Sige. Proceed, Ms. Let. At least may direktiba sa Regional Tripartite Wages and Productivity Review. Board na pag-aralan. Ayan. I-considera yung impact ng inflation sa epekto sa manggagawa niyan. At inilatag ni Pangulong Marcos yung mga ginagawa ng kanyang administrasyon na para sa kapakanan ng mga manggagawa. Ayan, binanggit niya yung nakaraang utos niya na ipagpatuloy yung serbisyo ng mga contractual, COS at JOS, Job Order Workers. Gagawin na permanent. Lakay. May nauna kasi siyang direktiba na yung magtatapos ang kontrata ngayong December 2024, extended sila hanggang December 2025. Pinag-aaralan yung sistema para maging permanente sila, Lakay. Okay. So, ayan, sinisikap rin daw ng pamahalaan na maibsan yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, binabantayan para matiyak yung supply. Sa kuryente, sabi ni Presidente, kumilos ang ERC, ayan, para pigilan ang pagtaas ng presyo sa gitna ng nitong nararanasang El Nino. Binanggit ng Presidente na magbibigay ng mga tulong pinansyal sa mga naapektuhan ng El Nino. At ang ilan pa, ayun, pinalawig daw ang benepisyo ng PhilHealth, ayan, para sa mga manggagawa at maging yung binanggit niya yung abot kayang housing program. Ayan, so binanggit ng Presidente yung mga event, yung mga nakalatag na aktibidad ngayong Labor Day, ayan, merong job fair, merong kadiwa sa Ayan, yung kadiwa. Yan ang inaasahan ng maginan ng tahanan, si na Mrs. Ha? Hindi na nagtuloy-tuloy, Mr. President, yung kadiwa. Ningas Kogon, sinimulan nun, parang Sebastian. Ala na. Sana matuloy yan ni Secretary Laurel. Oo, pasulpot-sulpot, Lakay. Kapag may mga aktibidad o may event si Presidente, sinasabay na dun, Lakay siguro para mas mainam, may ibalik yung kadiwa nung araw. Oo, Lakay. So, yun, dahil alam din naman natin na talagang doon nakakabili ng mura yung ating mga kababayan at inaabangan nila yan. Okay. So, ayan, Lakay, yung mensahe ni Presidente ngayong araw ng paggawa at nakasabay pala ang 50th anniversary ng Labor Code na naitatag noong panahon ng kanyang amayan. Tiniyak ni Pangulong Marcos na mananatili ang commitment ng kanyang administrasyon sa batas paggawa para sa kapakanan, para sa pangangalaga, sa karapatan ng mga manggagawa. Lakay? Maraming salamat, Ms. Let. Balik sa'yo, Lakay. Damdamin Bayan. Pero ang panawagan ng uring manggagawa, Mr. President, sana'y kalampagin nyo ang National Wages Productivity Commission na every Labor Day. Meron kayong maganda announcement na Mr. President. Alam mo, Lakay, nag-react dito ang ilan sa ating, ang damdamin ng ilan nating kababayan. Anong damdamin ng ating mga kababayan? Ang sabi dito, Lakay, wala kaming pake kung maregular ba o hindi. Ang kailangan namin ay tumaas ang sahod. Ayan. Karamihan, Lakay, ang panawagan ay sahod na mataas o mataas na sahod ang kanilang panawagan. Sana daw ay magkaroon naman ng increase. Ayan, wage increase. Wage increase. Yan ang damdamin ng mga manggagawa ngayong Labor Day. Sandali lamang, Boy Gonzales, babalikan ka namin. Standby Edniel Parrosa. Oras, Sister L. 9:43. Magskilan, isang tableta up. Oras, Sister L. It's 9:48. Uy, batiin natin yung mga bayan natin sa Mindanao, sa Cotabato. Si Muammar Gaddafi ulilisan. Nanood daw sila sa Ato sa Cooperative Water System Office. Ayan, kahit holiday. Hello po sa inyo. Meron silang pasok. Ayan, si Kuyang Aman Tosino, ha? Pakibati daw na happy birthday si Judge Nilo Barsaga Jr. ng Muoga Lads. Aba, Judge, happy birthday, ha? Honorary member ng JP Laurel, birthday boy. At ganoon din, binabati natin si Dr. Ruel Aguila. Ayan,
professor sa UP. Sabi niya, Mr. President, your speech is good, but we need cash. Daming bayan. Kailangan pala ng cash. Ayan, dapat daw international ang pinapatugtog. Yan ang theme song ng mga workers sa buong mundo. Pero sandali lamang, balikan natin report mula kay Boy Gonzales. Oo. Ano na ang nangyari sa may Menjola? Nakalusot sila Lakay Standby Nicole Lopez. Pero kung problema po niya ang blood sugar, mga lolo, mga lola, mga ateng, abay, wag masyadong didibdibin yan. Pero kung ihi po kayo na ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom ba ang pakiramdam? Naku, maaring diabetes na po yan. Pwedeng mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito po ay napabayaan. Ay, good morning, Berosi po, Robin Go, ha? Ating Christine. Kaya dapat ay mag-regular exercise, proper diet, uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor at samahan ng Cogent DB+. Ang Cogent DB+, yan po isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigyan ng nutritional support para pagbutihin ang blood sugar level, palakasin ang ating immune system para magbigay proteksyon sa ating vital organs. Siyempre, lakas ng katawan para malabanan ang komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, mga ateng, mga kuyang, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug, Watsons, at available na rin online sa Shopee at Lazada. Daming bayan. Balikan natin si Boy Gonzales mula sa Menjola. Anyari na John Boy. Aris number 29, Boy G. Lakay, mapayapa naman Lakay pagdating sa Menjola. Naging mapayapa na. Ilang minuto lang na ginawang programa ng grupo ng Bukluran ng Magagawang Pilipino. Pero nagulat yung mga pulis. Nagulat yung mga pulis nang makalusot ang grupo ni Carlo de Guzman ng BMP dito sa Loyola Street Corner, Recto Avenue. Ang plano lang niya Lakay, magbigay ng hinaing sa mismo Menjola. Kaya pagdating sa Menjola, mapayapa naman sila nga lumisa na kailang minuto. Carlo, di ano ba panawagan nyo? Dito, kaya, at mabuti na kalusot. Oo. Panawagan ito ng buong mga manggagawa, hindi lang kami, kundi lahat na halos ng samahan ng mga manggagawa sa bansa ay may iisang panawagan. Itaas yung sahod ng mga manggagawa nationwide, across the board. Dapat legislated. Kaya natutuwa naman kami sa aksyon ng Senado at ng Kongreso na sinasang-ayunan yung aming panawagan na dapat hindi na yung provincial rate o kanya-kanyang pagtataas ng sahod sa bawat probinsya, kundi ginawa nila ngayon nationwide. Kaya kami natutuwa sa kanila. Pero ang problema, tahimik pa yung Malacanang. Kaya kami nagpilit na makapunta dito para iparinig sa Malacanang na yung mga manggagawa talaga gusto ay wage increase. Pero nung nakalusot kayo, wala naman nasakta sa inyo. Wala naman. Nagpapasalamat kami sa kapulisan dahil wala namang namalo. Nagkaroon ng tulakan. Kaya natutuwa naman kami kung kinausap ko yung komandang nila. Nagpapasalamat. At tumingin na rin ang pasensya. Nagkaroon ng tulakan dahil gusto nga namin talaga makalapit sa Menjola para may pabutgan yung aming pagtutol sa tiyatya at pagtutol sa nilulutong gera. Okay, salamat si Carlo de Guzman ng biro pa ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Sa ngayon Lakay, yung grupo nila na marami-rami din pero nagsimula na lumisa dito sa Menjola. Pero yung iba pang grupo Lakay na nasa Moraita, hindi pa nakakarating sa Menjola. Kaya sila ay hinaharangan mula Recto hanggang Moraita. Pati yung grupo ng Manibela na nagsagawa nila rally ay ang pagkakasabi ng mga pulis, nasa era pa sila ng Espanya patungo ng Moraita. Naging isang reporter naman Lakay, ng radio reporter naman na medyo parang napilayan lang yung balikat Lakay dahil sa nagkaroon ng tulakan ng lumusok itong mga grupo ng mga manggagawa patungo ng Menjola. Para sa kauna-una sa Pilipinas, Rizal Chito, si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan.
Buti na lamang at maximum tolerance ang mga kapulisan natin sa MPD. Nakita mo yun, Lakay. Oo, itinulak pero hindi na lang din nila. Galing na istan. Nakipagtulakan sa mga pulis tapos magkabilang gilid, nagsulputan, nagsingitan. Ito dapat papuntay natin sa West Philippine Sea. Report mo lang kay Edniel. Alamin natin naman ang pro-government group nagsagawa ng maliit na programa dyan naman sa May Calao sa lungsod ng Maynila, RH52. Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, kung ang ilang mga relistra hirap makalampas kanina sa Recto at Espanya Boulevard, nagtipo naman sa bahagi ng TM Calao sa Maynila itong grupo ng pro-government vendors naman ito para magsagawa ng programa ngayong araw ng paggawa. Nasa 100 miyembro ng United Vendors Association at People's Democratic Hawkers and Vendors Alliance ang lanawagan ng suporta para sa pamahalaan. Kabilang sa kanilang mga mensahe ay ang pagkontra sa terorismo maging sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Pero kahit suportado nilang pamahalaan, kinalampag din ng grupo si Manila Mayor Hani Lacuna na itigil na clearing operations o itigil muna ang clearing operations sa Quiapo at iba pang mga lugar sa capital city. Nakikiusap si Ka Joel, tagapagsalita ng grupo, ayusin na lamang sila ng pamahalaang lungsod ng Maynila sa halip na itaboy tangan ng kanilang mga kabuhayan. Pakinggan natin si Ka Joel. Sumama na po kayo sa amin dahil meron programa ang gobyerno. Hindi po lahat ay nakukuha sa pagpilit o pagpiga. Samantala na kayo dito nga sa May Calao, nakikita natin may mga pamilyar ng jeep, mga Pasig Marikina na jeep ng grupong ito, Piston at Manibela, at ilang mga grupo lakay ng kabataan na may mga tanga na streamers at placards na unti-unti lang nagtitipon sa kanto ng Taft Avenue dito sa TM Calao Street. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel. Standby UL Reyes, standby Nicole Lopez. At mamaya mahabigan, panoorin natin kung paano manapak ang mayor ng vice mayor. Pero wag gagayahin yan, ha? Ayan, gawin nating aral ito, ha? Ayan. Yan po ay dapat may moral lesson, Lakay. Wag mananapak ng vice mayor. Ay, kahit sinong tao. Oo naman. Standby sa ating mga reports. Oras, Sister L. 9:56. Our business. Oy, sandali lamang. Batiin mo natin sina Kuyang Ronnie Sonyo at mga brethren. Oy, nakinig daw sila sa Damdaming Bayan. Oy. Diyan sa may Calamba City, Laguna. Ayan, good morning. Samakuhay natin sa Cabuyao City Masonic Lodge number 442. Hello po mga ninong. Samantala, Lakay, sa mundo ng negosyo, Pure Gold napanatili ang rank 9 spot sa most valuable brands sa Pilipinas. Talaga? Hanep si Aling Puring. Detalye balita mo, RH17, Nicole Lopez. Nicole. Pasok ang retail giant na Pure Gold sa listahan ng 10 most trusted local brands. Batay sa pinakabagong report ng prestigyosong Brand Finance Philippines, pangsyam ang Pure Gold sa kanilang listahan. Ang Brand Finance ay isang London-based firm na tumitingin sa value, growth at strength ng isang kumpanya at kung paano ito nakakasabay sa mga kalaban nito sa ibang bansa. Taon-taon, 5,000 brands sa buong mundo ang inaaral ng Brand Finance na sakop ang iba't ibang sektor at industriya. Dito sa Pilipinas, kabilang ang Pure Gold sa ika-9 na pwesto matapos makapagtala ng 16% pagtaas sa brand value noong nakaraang taon. Ang nasabing datos ay katumbas-an niya ng $371 million mula noong 2023. Ayon sa Brand Finance Philippines, nakapaghahatid ang Pure Gold ng dekalidad ng mga produkto sa kanilang mga customer at maganda ang performance sa merkado. Sa pagtatapos ng 2023, may 604 na retail stores ang Philippine Retail Giant, kabilang ang 488 Pure Gold stores, 26 na SNR Membership Shopping Warehouse, 54 na SNR New York Style Pizza, 33 San Roque Supermarkets at 3 Mercado Supermarkets. Sa listahan ng Brand Finance Philippines, nanguna naman ang banking arm ng Pamilya C na BDO bilang most valuable brand sa bansa. Nakapagtala ito ng 14% pagtaas sa brand value
at naungusan ang fast food giant na Jollibee at telco firm na Globe. Pumangalawa nga ang Jollibee ni Tony Tan Caktiong na may 51% pagtaas sa brand value, habang pangatlo ang Globe na mga Ayala na bumaba ang brand value ng 4%. Nasa pang-apat ang PLDT na bumaba naman sa 25% ang brand value na nooy nasa top 1 rank naong 2022 at 2023. Habang ang iba namang brand na pasok sa top 10 list ng brand finance ay ang BPI sa ika-5 pwesto, pang-6 ang Metrobank, pang-7 ang Meralco, pang-8 ang Petron at pang-10 ang Union Bank. Samantala, humina muli ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos and 76 centavos kada US dollar, habang naitala sa halagang $87.86 ang kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole. Number 1 pala ang video, number 2 ang Jollibee, number 3 ang Globe. Ba't walang McDo? Ayan. Metro Manila ngayon. Tawagin mo si Yuel. Alamin naman natin ang mga latest na pangyayari sa Metro Manila ngayon mula kay Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Lakay. Sister L, libo-libong trabaho ang alok ng iba't ibang LGU sa Metro Manila sa isinasagawang mega job fair ngayong Labor Day. Sa lungsod ng Maynila, nasa 9,000 job vacancies ang binuksan ng 65 local employers na umarangkada na simula ngayong alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Gayon din ang sitwasyon sa iba't ibang LGU sa Quezon City na nilahukan ng 100 kumpanya. Gayon din sa Las Piñas City, Parañaque City at Pasay City. Pinaalalahanan ng mga job seekers na magdala ng ballpen at higit 10 kopya ng kanilang resume. Samantala, dahil naman sa manipis na reserba sa kuryente, muling ilalagay sa yellow alert ang Luzon grid simula ngayong araw sa abiso ng simula ito mula alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Sa lungsod naman ng Taguig, aabot sa higit 125,000 na tilapia fingerlings o maliliit na isda ang pinakawalan ng Taguig LGU sa Laguna de Bay. Ayon sa Taguig, ito'y upang mapalakas ang kabuhayan ng mga lokal na mangingisda na dumedepende sa kanilang huling isda sa Laguna de Bay at para na rin sa repopulation. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes. Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Ayusin mo nga, Manong, dyan yung problema ng mayor at saka vice mayor dun sa Antique, ha? Abay, ayan, nanonood po ba kayo, ha? Ayan, Kuyang Kadafi Ulilisen, ha? Video, RHTV. Ayan, Kuyang Ronnie Sonyo, ha? Abay, nag-away si mayor at saka si vice mayor ng Tobias sa Fournier. Ang mayor ay si Mayor Ernesto Tahan Langit III. Ganda pa naman ng pangalan niya, Tahan Langit. Hindi siya napatahan ng langit. Hindi siya napakalmalakay. Oo, hindi siya napakalma ng langit, ha? Inupakan niya mahabigan itong si Vice Mayor Jose Maria Fournier. Aba, sa kanya nakapangalan itong bayan nila, oh. Ayan, naku, ang lakas manapak ni Mayor. Si Mayor ay mas matangkad kay Vice Mayor. At medyo parang mas malaking bulas si Mayor kay Vice Mayor. Nagmukhang baby si Vice Mayor doon. Si Vice Mayor, maliit. Si Mayor, parang basketball player, ha? Kaya lang yung pulis, si Vice Mayor ang hinawakan. Anyway, bakit nag-away itong si Mayor Ernesto Tahan Langit III at Vice Mayor Jose Maria Fournier ng Tobias Fournier Antique? Aba, kanila ba yung bayan? Ba't nakapangalan sa kanya apelyido? O nga, kay Vice Mayor Jose Maria Fournier. Ayan. Kaya po sila nag-away yung mga ating mga kuyang. Dahil sa pamimigay ng ayuda
Ang sabi ni Vice Mayor Fournier, siya daw ang nag-request ng ayuda sa DSWD. Nung dumating na yung ayuda at naisakay sa truck at ipamahagi, hinarang ni Mayor. Sabi din ni Mayor, ako magbibigay. Hindi, Lakay. Hindi naman. Ikaw talaga. Ay, sabi niya daw, Lakay, pinigilan ni Mayor. Pinigilan. Dahil? Hindi daw nasunod ang proseso ng pamahagi ng ayudang pagkain. At meron pa, Lakay. Meron pang na-discover na 1,000 pang kahon ng food pack sa bodega na pinag-iimbakan ng pagkain. Okay. So may laman pa pala. So baka hindi... okay. Ayun, kaya lang nung dadali na sa ipamimigay na ayuda, abay ready na si Vice Mayor Fournier, ipamahagi na. Teka muna, popogi ito. Ako mapag-iwanan dito. Kinwestiyon. Ayan. Ba't ako di sinasama? Walang gano'n, walang gano'n. Pero gano'n ang dating niyan pero gano'n ang dating niyan, Lakayo. May nag-comment nga dito, sabi, malapit na kasi ang eleksyon. Ayan. At palagi ko sila maglalaban sa darating na eleksyon. Pero kaya mainit. Itatanong natin mamaya, Lakay, malay mo ma-address din ng DILG. Ano ba ang kanilang gagawin dito sa nangyari sa Apakan? Parang di naman nakaganti si Vice Mayor Lakay. Hindi. Ayan, inawat ka agad na namagitan. Makakaloka naman tong si Mitch Seya. Sabi niya, Lakay, dinaan sa laki ng tiyan. Sabi, hindi ako nagsabi nun Ayaw ni Konsehal Raul Aquino ng Taguig niya, mga ganyang away-away. Dapat ay makalma lang. Yung mga taga-Taguig, sabi ni Konsehal Raul Aquino ng Taguig, meron daw job fair para sa mga senior citizens. Aba, maganda yan Trabaho para sa mga senior citizens sa Taguig. Job fair para sa mga senior citizens sa Taguig Convention Center, alas 8 na umaga sa Sabado. Ayan, proyekto ni Mayor Lani Cayetano Binay. Ayan. Hindi pala Cayetano lang. Lakay ka na naman. At yan, malo ang kabuuan natin pala tuntunan damdamin bayan. Ako po si Deo Makalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe everyone. Stay hydrated. Ingatan po ang ating kalusugan. Ingat-ingat. DJ Rizzo Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Hi, Mama Yoli. Na na-miss ka daw, Lakay. Orasyon.